Magandang hapon mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 26, 2025, Friday. Ilang beses na po naglandfall si Bagyong Opong at kitang-kita ang iniwan itong pinsala sa may Eastern Samar at Masbate, ngunit patuloy pa din itong nananalanta sa may Southern Luzon area. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Nananatiling matatag ang Bagyong Opong at ngayon ay nakatawid na ito sa ibabaw ng Oriental Mindoro matapos itong maglandfall sa bayan ng Mansalay kaninang tanghali. Ayon sa pinakahuling datos, ang sentro ng Severe Tropical Storm Opong ay namataan sa paligid ng San Jose, Occidental Mindoro. Taglay nito ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 150 kilometers per hour. Habang ang central pressure ay nasa 985 hectopascals. Sa kasalukuyan, ito ay kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang lawak ng hanging dala ng bagyo ay umaabot hanggang 460 kilometers mula sa gitna na may dalang malalakas hanggang storm force winds. Sa kasalukuyan, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa signal number 3 ang mga lalawigan ng Batangas, Marinduque, Romblon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Calamian Island. Kasama rin ang northwestern portion ng Aklan at Kaluya Island. Ang mga lugar na ito ay nakakaranas ng storm force winds na may bilis mula 89 hanggang 117 kilometers per hour na posibleng magdulot ng matindi hanggang sa malaking pinsala sa buhay at ari-arian. Samantala, nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 2 ang southern portion ng Zambales, Bataan, southern portion ng Pampanga, southern portion ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, central at southern portion ng Quezon, kabilang ang Burias Island, Cuyo Islands, northern portion ng Palawan, pati na rin ang northern portion ng Antique. Ang natitirang bahagi ng Aklan, Capiz at northern portion ng Iloilo. Ang mga lugar na ito ay posibleng makaranas ng gale force winds na may bilis mula 62 hanggang 88 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minor hanggang moderate na pinsala. Habang nasa tropical cyclone wind signal number 1 naman ang mga lalawigan ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, southern portion ng Aurora, natitirang bahagi ng Pampanga at Bulacan, natitirang bahagi ng Quezon, northern portion ng Palawan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at natitirang bahagi ng Masbate. Kasama rin dito ang natitirang bahagi ng Antique at Iloilo, Guimaras, northern at central portion ng Negros Occidental, northern portion ng Negros Oriental, northern at central portion ng Cebu, kabilang ang Bantayan Island at Camotes Island, northern portion ng Bohol, northern Samar, northern at central portion ng Eastern Samar, Biliran at Leyte. Ang mga lugar na nasa ilalim ng signal number 1 ay posibleng makaranas ng strong winds na may bilis mula 39 hanggang 61 kilometers per hour na posibleng magdulot ng minimal hanggang minor na pinsala. Ayon sa latest forecast, magpapatuloy ang paggalaw ni Opong patungong West Philippine Sea matapos nitong tumawid sa Mindoro Strait ngayong hapon. Batay sa track forecast, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas, September 27 sa hapon. Inaasahan ding muli itong lalakas at posibleng mag-re-intensify bilang isang typhoon sa loob ng susunod na 12 oras habang kumikilos ito sa ibabaw ng West Philippine Sea. Mahalagang paalala na kahit lumayo ang sentro ng bagyo, ang mga epekto nito tulad ng malalakas na hangin, matitinding ulan at storm surge ay posibleng maramdaman pa rin sa mga lugar na nasa labas ng landfall area. Bukod dito, asahan din ang posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin at mababang lugar na makakaranas ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulan. Kaya't sa lahat ng ating mga kababayan na apektado ng Bagyong Opong, manatiling alerto at makinig sa mga anunsyo mula sa inyong mga lokal na pamahalaan. Huwag nang lumabas kung hindi kinakailangan at maging handa sa lahat ng posibleng sitwasyon. Patuloy po kayong tumutok dito sa ating channel para sa sunod-sunod at pinakabagong update tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.